Yes. And good morning po sa inyo, Sir Denmark. At kamusta po ngayon ang ating pong preparasyon? Personally, ano po ba ang ating pong ginagawa po ngayon na mga preparasyon for this pagsalubong po ng 2026? Basic lang, Bobo Frami, kasi ano lang naman to nanahimik tayo sa bahay kasi kung tayo ay manonood doon sa Opera House at sa Harbor Bridge, that is a crowd of 1.1 million people. And being worldwide, so estimated audience niyan almost a billion. So mamayang gabi, alas 9 sa Pilipinas, ay pwede niyo mapanood ang live, ang Sydney fireworks. Ito ay sinimula noong 1976. So ito is 49th year na ginagawa dito sa Sydney, Australia. Yung time zone namin dito is 7 na beses kaming sasalubong sa New Year. Medyo nakakatuwa kasi 7 na beses. Ang unang-unang sasalubong is 4 hours ahead ng oras sa Pilipinas, yung tinatawag na Norfolk Island doon sa Pasipiko. So yan ay 1 hour ahead of Sydney. So after 1 hour, yung Sydney, yung siyudad ng Brisbane sa State of Queensland, Canberra, kung nasaan ang capital ng Australia, tsaka Melbourne, ay sasalubong sa New Year 3 hours ahead of Philippines. Tapos ang estado ng Western Australia, kung nasaan ang siyudad ng Perth, ay sabayan sa Pilipinas. Yung pinakahuling teritoryo ng Australia na sasalubong sa New Year, ang Mawson Station doon sa Antarctica, 6 hours after ng Sydney. Sir, ngayon, ano yung mga makabagong mga innovation sa pagsalubong po sa Sydney? Kasi alam po natin na talaga naman pong napaka-ingrande, makulay. Ito namang ginagawa po ng government ng Sydney sa opera na binanggit po ninyo para po sa pagdiriwang po ng New Year po, Sir Denmark. So mamayang gabi mayroong twist sa Bombo Frami kasi sa nangyari doon sa Bondi Massacre. So at 11 o'clock mamayang gabi oras sa Sydney, which is about 8 o'clock ng oras sa Pilipinas, ay magkakaroon ng pag-iilaw dyan sa Harbor Bridge, kulay blue at saka puti. Mayroong dove at saka yun ay pag honor doon sa mga namatay. Itong fireworks na ito ay nagkakahalaga ng almost 7 million Australian dollars. So i-multiply mo na lang sa 39 or 38 pesos. So ganyan kalaki yan. 12 minutes ang itatagal sa alas 12. Mayroon ding fireworks sa alas 9 itatagal ng 8 minuto. So mayroon mga drones, 8 kilometers ang haba ng fireworks at 40,000 individual effects. At ito ay bumibigat ng around 9 tons. Siguro ay punong-puno po yung airport po para lamang po masaksihan na at ang pagtungo, pagdating po dyan mismo sa may Sydney, Sir Denmark. At totoo yan, yung ngayong may mga tao, Bombo Frame, kasi hindi lahat ng vantage point ay libre. May mga bayad. May mga tao na interview 36 hours prior sa show mamayang gabi ay nakapila na. Oh, okay. Ano yan, sir? Ibig sabihin sa dyan mismo sa may opera ay hindi ka basta-basta makapasok. Parang tayo kung gusto natin pumunta dito sa Pilipinas, sa Manila, sa Luneta, punta ka lang doon, may fireworks na. So iba rin po yan na palang pipila ka pa para makapasok dyan sa may lugar, Sir Denmark. Pipila ka, bali 2 or 1.5 days before, pipila ka, magbaon ka ng tent mo. Ngayon, ang problema dyan, kung saan, may mga portable toilet, kaya lang, syempre, yung iba pa rin pag nasa bahay ka naliligo. Yes, At yes. saka yung Sydney Harbor, malaki yan. So maraming vantage point. May mga vantage point na may bayad, let's say, $50 sa public. Pero ito yung mga hotel na katabi mismo ng Opera House, ng Harbor Bridge, yan ang mga mahal.